Paano kaya lumago ang negosyo kahit marami kang kompetensya? Kung yan ang gusto mong malaman, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ang tanong, bakit kaya mas madalas mong makita ang Alphamart kaysa 7-Eleven right now sa mga community? Hindi naman nawawala ang 7-Eleven, hindi naman sila nalulugi, pero dahan-dahan na dumadami ang Alphamart right now. Kaya napapansin nyo, tahimik lang naghahanap si Alphamart ng mga customer na hindi naman talagang pinaglilingkuran ng 7-Eleven. Habang yung iba nakapwesto sa mga matataong lugar, sa mga 7-Eleven, si Alphamart naman pumapasok sa mga liblib, sa mga barangay, sa mga subdivision, sa mga residential communities kung saan hindi nakikater ng 7-Eleven yung market. At dito nagsisimula magbago ang kompetensya. Mula sa iilang branch, ngayon, nako, daan-daan na at naging libo-libo na nga ngayon na branches ang ikang Alphamart. Ang tanong, paano kaya nila nagawa yon? Ano kaya ang tamang strategy pag i-apply ko sa aking negosyo? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Mga kapatid, marami pong negosyante naniniwala kapag may malaking kompetensya, mahirap manalo. Like for example, yung mga established na brand na right now, pag sinabi nating toothpaste, Colgate, soft drinks, Coke, ang hirap na talunin yan. Pero alam mo, yung mga tunay na entrepreneurs, hindi yan sumusugo agad. Bakit? Kasi alam nila, hindi ang pinakamalaking kumpanya na ngayon ang nananalo. Ang nananalo na ngayon, ang mga flexible, mabilis mag-adjust, mabilis mag-adapt. Yes, because the only thing that is permanent in this world is what? Change. Mas nakakilala na yung mga tinatawag natin mga agile. Mas mabilis kumilos, mas malinaw dumiskarte. At yan mismo ang diskarte na ginamit ng Alphamart. Pero bago tayo magpatuloy, tingnan po natin kung gaano na kalaki ang Alphamart. Nagsimula lang siya nung taon na 2014 sa 13 Martires, Cavite bilang partnership ng SM at isang Indonesian retail giant na Alphamart. Sa simula, parang bagong convenience store lang siyang concept, no, para makapasok sa merkado. Pero dahil sa malinaw niyang strategy, mabilis silang kumalat. Noong 2020, alam mo, may 1,000 stores na sila. Noong 2024, 2,000 stores na po sila. Noong 2025, umabot na sila ng 2,300 stores. Again, ang diskarte nila, saan may mga customer na hindi pinaglilingkuran ng kanilang number one competition ng 7-Eleven. Yan ang pinakamahalagang strategy nila. Ang paglago, hindi nanggaling sa nakipagsabayan sila. Hindi nila tinabihan. Kung saan wala ang 7-Eleven, doon sila naghanap ng oportunidad. Ano yung strategy na pwede nating matutunan? Una, huwag nating gayahin ng malaki. Bakit? You cannot compete with the giant. Parang yung may naalala po ako may nagturo po sa akin. Why should you be a small fish in the big pond? Why don't you be a big fish in a small pond? Hanapin mo ang markado na hindi napapansin. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming negosyante. Kapag may matagumpay na negosyo, ginagaya agad. Naku, parehong produkto, parehong marketing, parehong target market, binababaan ng presyo. Kapag ginaya mo ang kompetensya na mas malaki po sa inyo, malamang pangalawa ka lang. At malamang, hindi mo sila kayang talunin. Bakit? Meron silang tinatawag na economies of scale. Ang ibig sabihin ng economies of scale, ang pagbili na ng produkto ay mas mababa kesa sa iyo. So kung ikaw gusto mo silang babaan ng presyo, hindi ka makakalaban. Kasi mas maliit ang kanilang buying cost at mas marami ang kanilang puhunan. Kaya ang ginawa ng Alphamart, hindi nila sinubukan na talunin ang 7-Eleven. Gumawa sila ng sarili nilang laro. Pumunta sila sa mga barangay, subdivision, residential communities, mga lugar na hindi priority ng 7-Eleven. Kaya kung tatanungin mo yung sarili mo, may market ka ba na hindi napapansin? Yung tinatawag nating underserved. May customer ba na kulang sa inyong serbisyo? May problema ba na hindi nasusolusyonan? Tatandaan, ang pinakamalaking oportunidad ay kadalasan nasa lugar na hindi napapansin ng karamihan. Strategy number 2 ng Alphamart. Ang goal nila is to make their customer life easier. Bakit mabilis na tinatangkilik ang Alphamart? Naintindihan nila ang simpleng prinsipyo. What they are selling is what we call as extra convenience. Kung ang 7-Eleven ay isang convenience store, sa kanila, extra convenience. Ayaw na nila yung mga customer nila malayong biyahe, matinding traffic, mahabang pila, sayang na oras. Kaya ang ginawa nila, nilapit nila ang grocery concept sa komunidad. Hindi sila convenience store, mini grocery po sila. Yung pang-araw-araw na pangangailangan mo ng customer na mas mababa compared sa convenience store ng presyo. At dito pumapasok ang mahalagang tanong, ano kaya ang pinakamalaking hassle na sa market na sa customer mo na hindi ginagawa? Ano
Ano yung kinaiinisan nila? Ano yung nagpapabagal po sa kanila? Alam mo, kapag nasagot mo yan, makakagawa ka ng mas magandang produkto, mas magandang serbisyo, mas magandang customer experience. Tatandaan, ang negosyo nagpapagaan ng buhay ng ibang customer. Ang negosyo hindi madaling palitan. Strategy number 3 ng Alphamart, magdagdag ng value, wag lang ng produkto. Wag lang baksakan lang ng presyo. Maraming negosyo ang nakatuon sa pagbebenta. Pero ang tagumpay ng negosyo nakatuon niya sa pagbibigay ng tinatawag natin na value. So ano yung ginawa ng Alphamart? Hindi lang nagbigay ng convenience, extra convenience. Hindi sila convenience store, sila ay grocery store. Maraming pangangailangan na natutugunan. Hindi yung nabibili lang sa tinatawag sa 7-Eleven. Kaya nga sa negosyo mo, isipin mo, kung produkto ang binibenta mo, ano yung serbisyo na ino-offer mo na hindi ino-offer ng competition mo? Kapag mas marami kang natutugunan, tataas ang value mo, tataas ang loyalty ng customer mo, tataas ang kita mo. Tatandaan, kapag mas marami kang nasusolusyonan, mas mahirap kang palitan. Strategy number 4 ng Alphamart. Grabe to at ito ang pinakamahalaga, ha? Kaya tapusin nyo tong video na ito. Ang krisis ay pagkakataon para sa mga taong handa. Bakit? Lumaki sila nung panahon ng pandemya. Maraming negosyo ang nagnisaran during that time. Maraming negosyo nawawalan ng customer. Pero alam mo, ang ginawa nila, dun silang lumakas. Bakit? Meron silang sistema, meron silang proseso, meron silang malinaw na operation at malakas ang customer base. Hindi mo kontrolado ang crisis, pero kontrolado mo ang pagiging handa. Kaya kung tatanungin mo ang sarili mo, kung magkakaroon ka ng problema bukas, kakayanin ba ng negosyo mo? Ang pinakamahusay na panahon para maghanda bago ba dumating ang problema? Kung walang problema. Kung gusto mong lumago ang iyong negosyo, lumaki ang negosyo, number 1, hanapin ang market na hindi napapansin ng iba. Huwag lang panay gaya-gaya, puto maya. Dapat maghanap ka na hindi sinaserve ng iyong competition. Number 2, ang goal natin is gawing simple ang buhay ng customer. Kapag mas madali, convenient, extra, naku, mas pipiliin ka. Number 3, dagdagan natin ang value. Dagdagan natin ang serbisyo. Mas magbigay ng marami pang solusyon para sa mga problema na dinadaanan ng client mo. Pang-4, magtayo ng sistema habang maliit. Huwag niyong hintayin na lumago ang iyong negosyo bago ko mag-organisa. Tatandaan, hindi laging pinakamalaking negosyong nanalo. Ang kadalasan ang nananalo ang mga negosyong maliliit na handal. Kaya nga, maraming tao na gustong magkaroon ng sariling negosyo. I'm sure, nakatulad mo, nanonood ka. Pero bakit hindi ka nagsisimula? Takot ka ba na mawalan ng puhunan? Takot ka ba sa kompetensya? Takot ka ba magkamali? Pero ang totoo, hindi kompetensya ang problema mo. Hindi yung kapital ang problema mo. Ang pinakamalaking problema mo, takot ka. Takot ka magsimula, takot ka sumubok, takot ka kumilos. Tatandaan, hindi mo kailangan na maging malaki para magtagumpay. Kailangan mo lang maging matapang, marunong, maghanda para ikaw ay mag-umpisa. Kaya kung ikaw, gusto mong magsimula ng negosyo pero hindi mo alam paano magsimula, nahihirapan ka makipagsabayan, wala kang tamang diskarte. Kung gusto mong tulungan kita, meron akong blueprint na pwedeng mong gayahin. Ang gamitin mo na lang itong tinatawag nating My Business Blueprint or My Negosyo Diary. Kung gusto mong matutunan yung step-by-step guide kung paano ko tinuturo to, all you need to do is just comment Ipon Negosyo sa comment section. Always remember, success in business is not about becoming the biggest. It's about creating the biggest value. God bless your business. God bless your family. Always remember to think positive. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.